Magandang umaga sa lahat. Welcome sa ating ikalimang linggo ng online learning. Bago tayo magsisimula, nais ko munang magbalik-aral tayo tungkol sa ating tinalakay noong ika-4 na linggo ng ating online learning. Ano-ano kaya ang mga tinalakay nating paksa noong nakaraang linggo? Ating alamin. At ngayon, magbabalik-aral tayo tungkol sa ating tinalakay noong nakaraang linggo. Ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraang linggo? Ito ay tungkol sa mga variety ng wika. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay namamatay o nawawala. Mangyari ito kung hindi na ginagamit at nawala na ang pangangailangan dito ng lingwistikang komunidad na dating gumagamit nito. Maaari ring mamatay ang wika kapag marami ng tao ang nandayuhan sa isang lugar at napalitan na ng mga salita, dala nila ng dating salita sa lugar. Minsan may mga bagong salitang umusbong para sa isang bagay na higit nang ginagamit ng mga tao, kaya't kalaunay nawawala o namamatay na ang orihinal na mga salita dito. Maliban sa mga salita, marami ng mga wikain o dialekto sa iba't ibang panig ng bansa ang unti-unti nang nawawala o namamatay dahil halos wala nang gumagamit sa mga ito. Ayon sa mga pag-aaral, umabot sa 35 sa mga katutubong wika o dialekto sa bansa ang nanganganib ng makalimutan ng kasalukuyang henerasyon dahil hindi na nila nagagamit. Paano kayang maiiwasang mamatay ang wika? Ayon kay Paz Hernandez at Penenry, 2003, hindi mamamatay ang isang wika hanggat may mga gumagamit pa rin ng mga ito bilang kanilang unang wika, habang ginagamit pa sa pamilya, sa pang-araw-araw na gawain, sa pakikihalubilo sa kapwa. Kapag ganito ang sitwasyon, mananatiling buhay na buhay ang wika. Ano naman ang heterogeneous at homogeneous ng wika? Walang buhay na wika ang maituturing na homogeneous dahil ang bawat wika ay binubuo ng mahigit sa isang variety. Masasabi lang kasing homogeneous ang wika kung pare-parehong magsalita ang lahat ng gumagamit ng isang wika ayon kay Paz et al. Noong 2003. Subalit, hindi ganito ang wika sapagkat magkakaroon ng mga ito sa pagkakaiba-iba sanhi ng iba't ibang salik ng panlipunan tulad ng edad, hanapbuhay o trabaho, antas ng pinag-aralan, kasarian, kalagayang panlipunan, relihiyon o lugar, pangkat etniko o tinatawag ding etnolinguistikong komunidad kung saan tayo nabibilang at iba pa. Ipinapakita ng iba't ibang salik panlipunan ito ang pagiging heterogeneous ng wika. Ang iba't ibang salik na ito ay nagreresulta sa pagkakaroon ng iba't ibang variety ng wika tulad ng sociolect, dialekto, edulect, at marami pang iba. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ating layunin para sa umagang ito. Ang una, napapahalagahan ang mga gampanin ng wika sa lipunan. Pangalawa, natutukoy ang mga wikang ginagamit sa lipunan. At panghuli, nakasasagot ng mga tanong tungkol sa paksa. Ito ang dapat nating matamo para sa isang oras na talakayan. Gamit ng wika sa lipunan. Mahalaga ang gampanin ng wika sa lipunan. Ito ang susi sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. Pagpapalalim na gawain.
Sa araling ito ay magsasaliksik ka ng mga halimbawang sitwasyong nagpapakita ng gamit ng wika sa lipunan. Mahahalagang tanong tungkol sa paksa. Bakit mahalaga ang wika sa pagbuo ng nagkakaisa at magkakaunawaang lipunan? Ating alamin sa ating paksa sa umagang ito. Simulan natin. Kilala mo ba si Tarzan? Sa mga hindi nakakakilala kay Tarzan, isa siyang tauhan sa kwento na naulila sa gubat habang sanggol pa lamang. Pinalaki siya ng mga unggoy na nakapulot sa kanya at dahil hindi nagsasalita ang mga unggoy, ay lumaki si Tarzan na ang tunog ng hayop ang ginagamit sa pakikipag-ugnayan sa mga unggoy at maging sa iba pang mga hayop sa gubat. Hanggang may dumating ng mga tao sa gubat at dito na niya unti-unting natutuhan ang paggamit ng wika. Nagkaintindihan ba si Tarzan at ang mga hayop sa gubat? Bakit? Batay sa kwento ni Tarzan, nakikita mo ba ang kahalagahan ng wika? Kapag ang isang lipunan ay may iba't ibang wika ang ginagamit, nagkakaunawaan ba ang mga naninirahan dito? Sa paanong paraan? Alam mo ba, tinatawag na lingua franca ang wikang ginagamit ng mas nakararami sa isang lipunan. Ito ang wikang ginagamit upang lubos na magkakaunawaan ang mga namumuhay sa isang komunidad. Sa Pilipinas, itinuturing ang Filipino na lingua franca batay sa pag-aaral na isinagawa ng Universidad ng Ateneo sa Manila noong 1989. Napatunayan na ang Filipino ay isa ng ganap na lingua franca. Sa Pilipinas, 92% ang nakauunawa ng Filipino, 51% ang nakakaunawa ng Ingles at 41% ang nakakaunawa ng Cebuano. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, ang wikang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa Metro Manila, pambansang punong rehiyon at sentrong urban sa arkipelago na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Katulad ng iba pang wika, buhay ang Filipino ay dumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng mga paghihiram sa mga wika ng Pilipinas at ang mga di katutubong wika para sa iba't ibang sitwasyon sa mga nagsasalita nito na may iba't ibang saligang sosyal at para sa mga paksa ng talakayan at scholarling pagpapahayag. Ang wika at ang lipunan. Tulad ng dating paghinga at paglakad, kadalasan ay hindi na natin napapansin ang kahalagahan ng wika sa ating buhay. Marahil dahil sa palagi na natin itong ginagamit. Ngunit ang totoo ay hindi natin matatawaran ang kahalagahan ng wika sa pakikipagkapwa. Ito ay mahalagang instrumentong nag-uugnay sa bawat isa sa lipunan. Ayon kay Durkheim, 1985, isang sociologist, nabubuo ang lipunan ng mga taong naninirahan sa isang puok. Ang mga taong nasa isang lipunan ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Sila ay namumuhay, nakikisama, at nakikipagtalastasan sa bawat isa. Sino mang gumagamit ng wika upang makipagkapwa ay dapat nakakaalam o nakaaalam ng wikang ginagamit ng kanyang katalastasan. Hindi sila magkakaunawaan kung hindi nila nababatid ang wikang ginagamit ng isa't isa. Kaya,
ang mga namumuhay sa isang lipunan at nakapag-uusap gamit ang isang wikang kapwa nila nasasalita at nauunawaan ay mas nagkakasundo at nagkakaisa. Hindi makakaila na ang wika ay nag-uugnay sa mga tao sa isang kultura. Ito ang kanilang identidad o pagkakakilanlan. Nagbibigay ito ng anyo sa diwa at sa loobin ng isang kultura. Maiintindihan at mapapahalagahan ang isang kultura sa tulong ng wika, hindi lamang ng mga taong kasapi sa grupo, ngunit maging ng mga taong hindi kabilang sa pangkat. Tinukoy ng lingwistikang si W.P. Robertson ang mga tungkulin ng wika sa aklat niyang Language and Social Behavior, 1972. Ito ay ang sumusunod. Una, pagkilala sa estado ng damdamin at pagkatao, panlipunang pagkakakilanlan at ugnayan. Pangalawa, pagtukoy sa antas ng buhay sa lipunan. Ang isang lipunan ay nakabuo ng sariling pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paggamit ng wika na ikinaiiba nila sa iba pang lipunan. Bawat tao rin ay nakabubuo ng sariling pagkakakilanlan sa pagsasalita na nagpapakita ng kanyang pagkakaiba sa iba pang tao. Bawat tao ay may sariling katangian, kakayahan, at kaalamang hindi maaaring katulad ng iba. Sadyang napakalaki ng gampanin ng wika sa isang lipunan. Ito ang nagbibigkis sa mga kasapi sa lipunan. Ito ang instrumento ng kanilang pagkakaunawaan at ito ang simbolo ng kanilang pagkakakilanlan. Ang gamit ng wika sa lipunan. Ang pinakadiwa ng wika ay panlipunan. Isang magandang ehemplong magpapatunay rito ang kwento ni Tarzan. Mga tunog ng hayop ang kanyang natutuhan dahil ito ang wika ng mga kasama niyang hayop sa gubat. Ang isang batang walang ugnayan sa iba pang tao ay mahihirapang matutong magsalita dahil sa wala naman siyang kausap. Maging ang isang taong bagong lipat lang sa isang komunidad na may ibang wika, kung hindi ito makikipag-ugnayan sa iba, ay hindi matuto ng ginagamit nilang wika. Kung gayon, ang isang taong hindi nakikipag-ugnayan o nakikisalamuha sa isang komunidad ay hindi matutong magsalita sa paraan kung paano nagsasalita ang mga naninirahan sa komunidad na iyon. Sadyang ang wika nga ay isang sistema ng pakikipag-ugnayan na nagbubuklod sa mga tao. Hindi matatawaran ang mahalagang gamit nito sa lipunan. Marami-rami na rin ang nagtatangkang ikategorya ang mga tungkulin ng wika batay sa gampanin nito sa buhay. Isa na rito si M.A.K. Halliday na naglalahad sa 7 tungkulin ng wika na mababasa sa kanyang aklat na Exploration in the Functions of Language, Exploration in Language Study noong 1973. Ang 7 tungkulin ng wikang inisa-isa ni M.A.K. Halliday ay ang sumusunod. Ang una ay ang instrumental. Ito ang tungkulin ng wikang tumutugon sa mga pangangailangan ng tao gaya ng pakikipag-ugnayan sa iba. Ang paggawa ng liham pangangalakal, liham sa patnugot, at pagpapakita ng mga patalastas tungkol sa isang produkto na nagsasaad ng gamit at halaga ng produkto ay mga halimbawa ng tungkuling ito. Instrumental ay wika na ginagamit ng tagapagsalita upang maganap ang mga bagay-bagay.
Halimbawa, pagmumungkahi at paghihikayat. Ang pangalawang tungkulin ng wika naman ay ang regulatoryo. Ito ang tungkulin ng wikang tumutukoy sa pagkontrol sa ugali o asal ng ibang tao. Ang pagbibigay ng direksyon gaya ng pagtuturo ng lokasyon ng isang partikular na lugar, direksyon sa pagluluto ng isang ulam, direksyon sa pagsagot sa pagsusulit, at direksyon sa paggawa ng anumang bagay ay mga halimbawa ng tungkuling regulatoryo. Regulatoryo ay ang wika na ginagamit para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap. Halimbawa, pagsang-ayon, pagtutol, at pagtatalumpati. Ang pangatlong tungkulin ng wika naman ay ang interactional. Ang tungkuling ito ay nagpapakita ng paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa isang kapwa o kaniyang kapwa. Pakikipagbiruan, pakikipagpalitan ng kuro-kuro tungkol sa partikular na isyu, pakikipagkwentuhan tungkol sa malulungkot o masasayang pangyayari sa isang kaibigan o kapalagayang loob, paggawa ng liham pangkaibigan at iba pa. Ito rin ang gamit ng wika upang mapanatili ang pakikipagkapwa-tao. Halimbawa nito ay ang pagbibiro at pagbati. Ang pang-apat na tungkulin ng wika ay ang personal. Saklaw ng tungkuling ito ang pagpapahayag ng sariling opinyon o kuro-kuro sa pinag-uusapan. Kasama rin dito ang pagsulat ng paksa ng tala-arawan at journal, at ang pagpapahayag ng pagpapahalaga sa anumang anyo ng panitikan. Ang personal ay gamit ng wika para ipahiwatig ang katauhan ng isang tao. Halimbawa, pagsigaw, pagrekomenda, at paghingi ng paumanhin. At ang panghuli naman ay ang representational. Ito ay wika ay ginagamit upang magparating ng kaalaman sa daigdig. Halimbawa, pag-uulat at paglalahad. Alam mo ba na si Michael Alexander Kirkwood Halliday o mas kilala sa taguri na M.A.K. Halliday ay isang bantog na scholar mula sa Inglaterra. Ibinahagi niya sa nakararami ang kanyang pananaw na ang wika ay isang panlipunang phenomenon. Naging malaking ambag niya sa mundo ng lingwistika ang popular niyang modelo ng wika, ang Systematic Functional Linguistics. Ang una ay ang pagpapahayag ng damdamin or emotive. Saklaw nito ang pagpapahayag ng mga saloobin, damdamin at emosyon. Pangalawa ay ang panghihikayat or conative. Ito ay gamit ng wika upang makahimok at makaimpluwensya sa iba sa pamamagitan ng pag-uutos at pakiusap. Ang pangatlo ay ang pagsisimula ng pakikipag-ugnayan or patik. Ginagamit ang wika upang makipag-ugnayan sa kapwa at makapagsimula ng usapan. Pang-apat, paggamit bilang sanggunian or referential. Ipinakita nito ang gamit ng wikang nagmula sa aklat at iba pang sangguniang pinagmulan ng kaalaman upang magparating ng mensahe at impormasyon. Panglima, paggamit ng kuro-kuro or metalingual.
Ito ang gamit ng mga lumilinaw sa mga suliranin sa pamamagitan ng pagbibigay ng komento o batas. At ang panghuli ay ang patalinghaga or poetic. Saklaw nito ang gamit ng wika sa masining na paraan. Alam mo ba na si Roman Jacobson ay isa sa pinakamagaling na dalubwika ng ika-20 siglo? Isa siya sa mga nagtatag ng Linguistic Circle of New York. Ang kanyang bangtog na Function of Language ang kanyang naging ambag sa larangan ng semiotics. Ang semiotics ay ang pag-aaral sa mga palatandaan at simbolo at kung paano ito gamitin. Si Jacobson naman noong 2003 ay nagbabahagi rin ng 6 na paraan ng pagbabahagi ng wika. Napansin ba ninyo na kulang ang ating tungkulin ng wika ni M.A.K. Holiday? Kung gayon, nais kong isaliksik ninyo ang 2 wikang tungkulin na maaaring idagdag sa tungkulin ng wika ni Holiday. Okay? Para sa inyong mga katanungan, klarifikasyon sa ating paksa sa umagang ito. At kung wala na, ay maaari kayong sumangguni sa ating link na https://www.guyitf.com/elearning o maaaring tumawag sa numerong 0975-27-08093 o 0905-30-32796. Ito ay para sa inyong mga aktibidad at kung nais ninyong marinig muli ang ating tinalakay sa umagang ito. Salamat sa pakikinig at God bless sa ating lahat. Ako si Binibining Crystal Jane D. Carrion, ang inyong guro sa Filipino. At sa muli, magandang umaga sa lahat.